What is up mga brother, and welcome sa isa na namang episode ng EcoMoto Features. Kung naghahanap ka ng motor na sobrang pogi, masarap i-ride, mura pero quality compared sa ibang mga kalaban niya sa market, eto na yun mga brother. So tara, sabay-sabay nating alamin kung anong ino-offer ng CF Moto dito sa 700 CLX Sport. Ang makina nito ay 693cc 4-stroke double overhead cam inline 2 parallel twin engine. Ang kanyang peak power ay 75 horsepower at 68 Newton meters of torque. Ang kanyang suspension ay KYB sa harap, fully adjustable 41mm upside down fork, at sa likod naman KYB din, preload and rebound adjustable. Sa kanyang preno naman, Brembo calipers, Stylema, dalawang 300mm na disc sa harap with ABS. At sa likod naman, 260mm with Brembo calipers with ABS. Ang kanyang mga gulong ay 120/70/17 sa harapan. Sa likod naman, 180/55/17 Maxxis Supermax ST na mga gulong. Ang kanyang wet weight ay 205 kilograms, fuel tank capacity ay 13 liters, at ang kanyang claimed gas consumption ay 20 kilometers per liter. Sa highway naman, 25 kilometers per liter daw. Meron itong dalawang riding modes, Eco and Sport. Meron itong auto-canceling left and right turn signals. Meron din itong cruise control at a maximum speed of 120 kilometers per hour. Kill switch, ignition, hazard lights, isang modern classic design na LCD dash. So makita nyo dito, tachometer, speedometer, temperature, odometer, fuel gauge, warnings dito, ABS, neutral indicator, light, engine, check engine, at dito naman yung kanyang selector. So ang makikita nyo lang naman dyan is yung kanyang gas consumption, tsaka clock. So ito naman, trip A, trip B, yan. So yun, napakasimple lang mga brother ng kanyang dash. It also comes with this beautiful bar and side mirrors na bilog. Sobrang pogi tignan, bagay na bagay sa overall look ng bike na mala cafe racer ang dating. Ang kanyang mga ilaw ay LED. Ito, napakaganda ng kanyang daytime running light, bilog na pa-X, And then ito yung kanyang low beam. Ito ang kanyang LED hazard and signal lights. Ito naman yung kanyang bright. Ayan. Napakalakas sa gabi. And syempre yung may-ari nito, nilagyan din ng extra aux lights. Sa likuran naman, meron siyang design dito na letter H, pero I think dapat pa X yan eh. So dapat siguro medyo pa ganon, para X na X yung dating niya sa likod. And LED rin yung kanyang turn signal sa likuran na nakakabit dito sa kanyang rear tire hugger sa likod. Meron itong seat height na 795mm. Napaka-friendly niya sa mga average Pinoy height na rider. Pwedeng pwede ito sa beginner mga brother. Pagdating naman sa kanyang performance mga brother, let's talk about power delivery. So, para sa akin napaka-friendly niyang 700cc. Hindi kanya itatapon masyado, hindi rin siya
alam mo yun, pag nagde-decelerate ka or preno, hindi siya masyadong jerky tsaka pag tinothrottle. Saktong power lang siya, saktong pang chill ride, may cruise control ka pa. So hindi siya yung, pwede siyang aggressive riding pero don't expect na para siyang MT-07 or 790 Duke or yung 800 NK. Medyo nandun siya sa medyo tamed version, no? Hindi siya masyadong ganun ka-jerky. Well, ano rin naman yon, pros din yon kasi minsan nakakapagod din pag masyadong malakas yung bike. Malambot yung clutch niya, malambot yung gearing niya sa paa, no? Pati sa rev matching, sobrang smooth lang ng transmission niya. Yung braking, syempre, Brembo yan eh, Brembo Stylema. Sa presyo niyang 399,000, no? Almost 400k, naka-Brembo ka na harap likod, pati itong kanyang master, no? So, panalong panalo talaga. Konting ganun mo lang, meron na kagad preno kahit matulin pa yung takbo mo. Also, the ABS works very nice, no? Hindi siya sumusubsob, ramdam mo na pinipigilan niya talaga yung goma na mag-skid. So suspension, again, problema ko na naman, it's adjustable. I'm currently at 260 pounds, so hindi siya naka-profile sa akin. I find it a little bit matagtag para sa akin ha. Pero sa humps hindi naman. Siguro yung kapag takbo mo 80, 100 tapos yung parang EDSA yung ano, yung parang semento yung daan, medyo ramdam mo yung tagtag compared sa ibang big bike. Pero kasi adjustable siya and hindi siya naka-adjust para sa weight ko. So I guess pag na-adjust naman siya, okay naman siya. KYB yan eh. When it comes to aesthetics, mga brother, sobrang head turner niyan sa stoplight, mga rider na kasabay ko sa traffic light, mga nakikita ko sa gilid ng daan, mapapatingin sila kahit nagte-text sila or nagchat-chat sila, bigla silang mapapatingin kasi nga medyo di naman ganun kaingay tambucho pero maririnig nila big bike yung sound eh. So mapapatingin sila. Tapos pag tinignan mo sa side mirror, pagdaan mo, nakatingin pa rin sila. So maganda talaga kasi siyang tignan. Maganda yung presence niya, yung road presence niya sa harapan hanggang sa likuran, no? Ayan. Malapad kasi talaga siya and kakaiba siya. And yung pagkakaiba niya na design is napaka eye-catching, no? Talagang neck breaker din yung datingan nitong motor na to. So kung titignan natin yung overall design niya, no, sabi sa website, it's a modern classic, no. Medyo mala cafe racer yung datingan niya. Unang-una, yung kanyang clip-ons, no, dito sa kanyang handlebar. Pero kung mapapansin nyo, hindi talaga siya dito nakarekta yung kanyang mga grips tulad ng mga sports bike tsaka cafe racer. Medyo extended siya, no, palapad, no, tsaka medyo nakaangat siya ng konti. So kapag di-ride mo tong motor na to, mga brother, hindi mo feel na parang subsub na subsub ka, no. Medyo may pagka street fighter yung dating niya, no. Medyo subsob konti lang pero hindi sports bike subsob. Pero para sa akin okay na din yung ginawa nila na yun, no. It suits the bike. Cafe racer yung datingan niya, pantay yung handlebar, yung ulo dito sa kanyang tank, papunta pababa dito sa kanyang tail, no. Pero masarap siya i-ride eh, hindi siya nakakapagod. And of course yung kanyang tank napakalapad, sarap mag-grip ng legs dyan, napakalapad. Yun nga lang, pag iyong niliko ng todo, no, pag nandito yung kamay mo, ayan, may ipit tong thumb mo dito. So kung nandito yung kamay mo, ayan, so saktong-sakto talaga yung thumb mo dyan. Yan lang yung isang reklamo ko dito sa kanyang design, no, ng clip-ons and sa tank niya na napakalapad. Ingat na lang kayo kung meron kayo neto and kung bibili kayo, ingat kayo pag magmamaniobra kayo, wag nyong itotodo kabig yung handlebar. Or siguro just make sure, wag nyong ilalagay dito yung thumb nyo. Hawakan nyo na lang dito sa likuran. Napakaganda ng side profile, mga brother. Napaka-pogi ng bike, no. It's really a modern classic bike. Headlight, hindi lang talaga siya bilog lang. Imagine nyo kung bilog lang siya, medyo walang CF Moto sa kanya. Alam niyo yun, yung design ng CF Moto sa kanya is very unique. Pero sinusunod pa rin yung, hindi naman standard, pero yung common no, sa mga cafe racer sa market. Itong kanyang fly screen, no. Sana ginawa na lang nilang real carbon, pero syempre magmamahal yung motor. Pero kung akin to, ipapa-carbon skin ko yan. Lahat na nakikita nyong carbon dyan na hindi totoo, ipapa-carbon skin ko yan para poging-pogi ang dating niya. So, nakikita nyo yung steel frame niya, no? Ayan, no? Napakakapal, no? It looks matibay. It feels matibay pag nira-ride mo siya. Vibration-wise, yes, ma-vibrate siya. Pero pag mataas na RPM, hindi na masyado. Kahit sa low, siguro yung mid, yun yung pinaka ma-vibrate niyang part. Yung design ng engine niya, no, merong mga ganyang design. Common na common sa mga classic looking bikes. Kahit modern classic siya, nilagyan pa rin niya yan. And it complements the aftermarket pipe, no, yung kanyang custom pipe by Map City. Ayan yung design.
Matte black with chrome tip and honeycomb cover. Ayan. Napakaganda, bagay na bagay dun sa engine na black and silver or chrome. Dito naman sa likuran, napakaganda ng putol ng buntot, no? Hindi siya masyadong mahaba, hindi siya masyadong mataas. Medyo Javel nga yung style, medyo cruiser style yung Javel, di ba? Pero ito, talagang rekta siya dun sa tank, paganyan, talagang cafe racer talaga yung lines niya. Yung seat niya napaka-komportable, pati yung gitna, abot-abot mo yung floor kasi manipis na yung gitna. Pero yung likod, malapad siya para sa puwet kapag nagko-cornering ka. Dito naman yung napakalaki niyang rear tire, no? 180. Yan, no? Ang kapal, malapad. Napakaganda ng likuran, no? Pag nire-ride mo yan, kitang-kita yung lapad ng goma. Ito isa sa mga gusto kong part ng body, no? Itong kanyang air intake dito. Napakaganda no? Kung titignan mo sa angle na to, parang hihigop ka talaga ng hangin yan oh, di ba? Tsaka yung radiator niya, ang ganda ng pwesto, ang ganda ng pwestuhan. Ang signature CF Moto accents, no, na cyan blue. Yan, meron dito, meron dito. Ang ganda rin ito, no? Sa sport kasi seat cowl ang kasama, hindi yung katulad sa Heritage, upuan yan Pero ito, gusto ko siya, trip na trip ko yung design, lalo na sa part na to. Ayan. So hindi yan butas, design lang talaga yan na meron dyan. Pero ito na yung pinaka-pillion seat niya. Wala, no? Pero napapalitan daw yan ng seat. Again, yung kanyang tambucho is custom by Map City. So tara, pakinggan natin, sound check. Kill switch. 3, 2, 1. Ayos. So sa mga interesadong bumili ng CF Moto 700 CLX Sport, punta lang kayo sa Motostrada Caloocan 8th Street. Ang brand new price niya ay 399,900 pesos. Or you can also buy this unit, for sale nga pala siya mga brother. Sa mga interesado, pwede rin kayo mag-message sa akin, pakilala ko kayo sa owner. He's selling this for only 320,000 pesos. Ang odo nito mga brother, 1,000 plus only. 2 months old lang mga brother. Kaka 1,000 odo lang actually. So sariwang-sariwang unit, may accessories ka na 320,000 pesos. Message nyo lang ako kung gusto nyo bilhin tong mismong unit na to for sale. Or kung gusto nyo ng brand new, 399,900 sa Motostrada Caloocan. Sana nagustuhan nyo yung review natin, quick review natin sa CF Moto 700 CLX Sport. So yun lang mga brother. Ride safe, stay healthy. See you on the streets. Bye!